Pangalan niya ay laging tawagin, at siya'y nakikinig sa bawat hilahin. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat at nandito na naman po ang inyong mga kapatid sa pananampalataya at sa mga nakikinig sa programang ito. Muli, good morning, magandang umaga po sa programang Manalig Ka. Ito po ay isang oras na pagninilay at talakayan tungkol sa Ebanghelyo ngayong araw na ito. Tayo po ay napakikinggan ngayon sa radyo natin Gimba 105.3 FM at radyo natin San Jose 103.3 FM. Tayo rin po ay live na napapanood via live streaming sa www.dioceseofsanjose.org at www.rngonline.org. At sa Facebook account ng ating programa, kami po ay masusundan sa www.facebook.com/manaligka2006. Ito po ang inyong kapatid, ang inyong host ngayong araw na ito, ang paring Ilocano po ni Father Bong Romano. Ako naman po ay si Brother Jimmy Reyes, ang seminaristang Tagalog. Ito po ang inyong Bulakenyong seminarista, si Brother Rodel Pagtinawan. At bago po tayo tuluyang magpatuloy sa ating programa, tayo po muna ay mananalangin na pangungunahan ni Brother Rodel. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Pinupurit, pinasasalamatan ka namin, mapagmahal naming Ama, dahil sa iyong walang kahulilip na pagmamahal sa tanan. Tingnan mo po, Panginoon, ang aming pagsusumikap na makasunod sa iyo at huwag ang aming pagkakamali at pagkakasala. Ihinihingi po namin niyo ng kapatawaran lahat ng aming naging pagmamalabis at pagkukulang. Hinihiling din po namin, Panginoon, na kami iyong gabayan sa umagang ito ng aming pagbabahaginan upang maipaabot namin sa iyong mga mananampalataya ang mensaheng nais mong maipaabot sa kanila. Lahat po ng ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesucristo, na kasama mo at ng Espiritu Santong nagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So ngayon naman po ay hinihiling sa ating lahat na ihanda po natin ang ating sarili at pakikinggan natin ngayon ang Ebanghelyo ngayong linggo na ito. Babasahin po sa atin ni Brother Jimmy. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad dito. May isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 piso, ang isa na may 2,000 piso, at ang isa pa 1,000 piso. Pagkatapos, siya'y umalis. Humayo agad ang tumanggap ng 5,000 piso at ipinangalakal iyon. At nagtubo siya ng 5,000 piso. Gayon din naman, ang tumanggap ng 2,000 piso ay nagtubo ng 2,000 piso. Ngunit, ang tumanggap ng 1,000 piso ay humukay sa lupa at itinago ang salapi na kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon at pinapagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 piso. Wika niya, Panginoon, heto po ang 5,000 piso na bigay ninyo sa akin. Heto pa ang 5,000 pisong tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, Magaling, tapat at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga,
pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit ang tumanggap ng 2,000 piso at ang sabi, Panginoon, ito po ang ibinigay ninyong 2,000 piso. Heto naman po ang 2,000 pisong tinubo ko. Sinabi sa kanyang Panginoon, Magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. At lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 piso. Alam ko pong kayo'y mahigpit, aniya. Gumagapas kayo sa hindi ninyo tinamnan at nagaani sa hindi ninyo hinasikan. Natakot po ako, kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Heto na po ang 1,000 piso ninyo. Masama at tamad na alipin, tungod ng kanyang Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nagaani sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo iyan inilagak sa bangko, di sana'y may nakuha kong tubo ngayon. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 piso at ibigay sa may 10,000 piso, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan. Dooy tatangis siya at mangangalit ang kanyang ngipin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. So maraming salamat, Brother Rodel, sa pamumuno, sa panalangin, at ganoon din maraming salamat, Brother Jimmy, sa pagbasa sa ating Ebanghelyo ngayong linggo na ito. At mga kapatid, ngayong linggo po na ito, tayo nga po ay nasa 30 linggo sa karaniwang panahon. At alam po ninyo, yung tema po ng mga pagbasa ngayon ay yung pagsusulit, yung pagbabalik ng Panginoon. At ito nga po, ipinakita nga yung pagbibigay niya ng mga talento sa mga pinagkatiwalaan. At bakit ganito po yung mga theme ng pagbasa ngayon? Dahil sa susunod na linggo po ay ipagdiriwang natin yung tinatawag po na Kristong Hari. At alam natin yung tinatawag na liturhiya na yan ay yung katapusan ng liturhiya ng buong taon. Dahil after po ng Christ the King ay papasok naman tayo sa tinatawag na Adbyento. Kaya ito po ang pagninilayan natin ngayon tungkol po sa mga pinagkatiwalaan ng ating Panginoon dahil siya po ay aalis. At yung aalis nga po na ito ay sa kwento ay yung Panginoon, at yung message nga po ay siya ay babalik. Babalik siya sa takdang panahon upang tayo po ay i-judge o hukumin o magkakaroon po tayo ng pagsusulit. At ipinakita nga po dito yung ginamit yung kontekstong Pilipino, mga brothers, dahil ang pinagkatiwala daw ay 5,000. Meron namang pinagkatiwala ng 2,000 na piso, sabi nga, at may pinagkatiwalaan din ng 1,000 piso. At yung nangyari, nung bumalik na yung Panginoon, yung 5,000 piso na pinagkatiwalaan ay nadoble. At tuwang-tuwa yung Panginoon na pagkatiwalaan ka sa malaking bagay na yan, ay lalo pa kitang pamamahalain din sa mahalaga at malaking bagay. At ganoon din po yung pinagkatiwalaan ng 2,000, at sabi nung pinagkatiwalaan, Panginoon, ito pa nadagdagan. Dumoble, naging 2,000. Sabi nung Panginoon, natutuwa. Kung ikaw yung pagkakatiwalaan ng ganyang halaga, lalo pa kitang pagkakatiwalaan ng malaking halaga, mga ganyan. So, yun po yung mga rewards nila. Pero yung panghuli po, yung pinagkatiwalaan ng 1,000, sabi niya ay natakot daw siya kasi alam niya yung ugali nitong kwan na ito, naniningil, gumagapas ng hindi niya pag-aari, inaangkin, ganon. Kaya natakot daw siya. Kaya ang ginawa niya, ibinaon na lang. At ito po ngayon, sabi niya, ibinaon ko, kaya binabalik ko sa iyo yung 1,000. At nagalit po yung Panginoon
Sabi niya ganon, masama at tamad na alipin. Sa totoo lang naman, hindi ka naman natatakot, kundi napakasama mo, yung wicked and lazy servant. Kaya galit na galit, binawi sa kanya yung pera at sabing ganon. Ibigay pa yan sa may 10,000. At sabi ng Panginoon, yung meron na lalo pang mananagana at siya pa ay mabibigyan pa. Pero yung wala, ay lalong mawawala pa sa kanya. At alam natin, merong parusa na ginawa sa kanya. No? At yung yung magkakaroon ng sa bandang huli, pagsisisi, dahil hindi siya nagkaroon ng reward, kundi yung tinatawag na kaparusahan at pagdurusa. So mga kapatid, ito po yung tatalakayin natin mamaya sa pagbabalik namin. Huwag muna po kayong alis. At syempre, magbabalik ang programang Manalika. Masdan natin ang ating daigdig, ginawang tahanan ng Diyos nating mahal. Ngunit sa pagdaan ng maraming panahon, nabalungan ng kadiliman at nauhaw sa pagmamahal. Damhin natin ang kalooban, ginawang himlayan ng Diyos nating mahal. Ngunit sa pagsapit ng sigwa at tag-init sa ating buhay, nawala ng mahalay at nanlamig sa pag-ibig. Liwanagan mo, Jesus, ang aming buhay. Yakapin mo ang iyong bayan, sa'yo'y naghahanap ang matalinghagang ilaw mo't pagmamahal. Pumapawi ng karimlan, liwanagan mo, Jesus, ang aming buhay. Ipakita mo ang iyong mukha at kami maliligtas, kapayapaan at dangal isinag mo, at maninibago ang wangis ng iyong mundo. Ang tawag ni Jesus pakinggan, isa buhay natin bitkin ang kaharian. Magpawi ng gutom, sa uhaw magpainom, sa nasugatan ay magpahilom, sa may sala magpatawad. Liwanagan mo, Jesus, ang aming buhay. Yakapin mo ang iyong bayan, sa'yo'y naghahanap ang matalinghagang ilaw mo't pagmamahal. Pumapawi
sa pamamagitan ni Jesus. Liwanagan mo, Jesus, ang aming buhay. Yakapin mo ang iyong bayan, sa'yo'y naghahanap ang matalinghagang ilaw mo't pagmamahal. Umakawin ng karinlan, liwanagan mo, Jesus, ang aming buhay. Ipakita mo ang iyong mukha at kami maliligtas. Kapayapaan at dangal, isinag mo at maninibago ang wangis ng iyong mundo. Mga kapatid, nagbabalik po ang programang Manalig Ka at ito pa rin po ang inyong kabsat, si Father Bong Romano, ang paring Ilocano. Nagbabalik po, Brother Jimmy Reyes, ang seminaristang Tagalog. Ito po naman ang inyong seminaristang Bulakenyo, si Brother Rodel. So kanina po ay pinag-usapan natin yung Ebanghelyo, yung pinagkatiwala ng ating Panginoon. At ito nga po, napakahalagang paalala sa atin na tayo po ay mga mabuting katiwala. At kanina nga, sabi ni Brother Rodel ay pwede po bang tawagin natin ito na linggo ng mabuting, Tiwala. Yeah. So, at napaganda nga po na mararamdaman natin itong ebanghelyo na ito dahil ito pong diocese natin ay mayroong espiritualidad na tinatawag na pagiging mabuting katiwala. At ito ay paalala nga po sa atin itong ebanghelyo na ito. At palagi nating sinasabi, brothers, na actually meron tayong programa dito sa ating diocese, yung pagbibigay o yung kakayahan nating magbahagi ng 3 T. Ano ba yung 3 T? Talent, treasure, and time. Sa Tagalog, Brother Jimmy. Oras, Panahon. panahon at Oras, yaman. panahon. Kakayahan. Kakayahan. So yun, nandun na po lahat. Kaya napaganda po, siguro samahan po ninyo kami dahil ito nga po ay dapat palagian na inuulit-ulit para sa atin dahil itong mga biyaya na ito, actually brothers, mga biyaya ito yan, no? Kasi una, yung panahon, sino yung nagbibigay ng panahon? At sino yung may hawak ng panahon? Sa palagay ninyo, sino? Siyempre, ang ating amang lumikha ng lahat. So, yun ang humahawak ng panahon. At siguro napakaganda yung pagninilay natin dito. Halimbawa sa buong maghapon mo, papaano mo ba ito ginugugol? Halimbawa, yung mga ganun siguro, ano? O kaya sa buong isang linggo, pag magkwentahan tayo ng panahon na ibinibigay sa inyo, kwentahin nyo nga mga ilang oras ba sa loob ng isang linggo? 168 po. Bang, bilis magkwenta. Ano bang kurso mo, brother, dati? Economics po. Economics yan. So, 168. Opo. Ayun nga, no? Yung 168 na yon, siguro napakaganda, no, to evaluate. Halimbawa, yung 168 na yon, yung 24 hours every day. 24 hours every day ay ilan yung paano mo ginugugol ito sa tinatawag na kabutihan. Ayun, siguro napaganda. Ilan ba talaga yung para sa ating Panginoon, yung paggawa ng kabutihan? Ilan naman yung para sa sarili mo? Ilan yung ginugugol mo lang sa hindi mabuti? Ilan yung nasasayang? Ilan yung tinutulog mo? Magsalita nga kayo, brother, yung mga naobserbahan ninyo. Sabi ho kasi, di ho ba, no, sa health, 1/3 of your 24 hours in a day ay para sa iyong pagpapahinga. Kaya nga sabi, 8 oras dapat po ang itinutulog. Ganun pala yun, ano? Di may utang sa akin yung panahon na yan, ano, brother? Sige, tuloy.
Tapos po, yung 16 na oras na natitira ay yun yung wake up, ika nga, no? Wake up hours mo. Doon yung dapat na mga dapat mong gawin. At ang 8 oras po dito, kung kayo ay nagtatrabaho, ay ginugugol natin sa mga tanggapan o sa pagawaan. Yung 8 oras na natitira, ito na yung samot-sari. Pagkain, paliligo, pagpapahinga kung kailangan manood ng TV, rest and recreation, at kung ano-ano pa. Pang-paarjud, brother. Alam mo ba yan? Yung pang-paarjud sa Ilocano. Hindi po eh. Yung pagpapaganda. Opo. Yung mga inilalagay-lagay na lahat na gano'n. Lalo na yung mga babae, di ba, ang tagal nila Colorete. sa mga gano'n, ano. So ito po siguro yung hamon sa atin kung paano natin nga po i-divide na makabuluhan itong oras natin. At kung minsan, ano, brother, yung iba nagrereklamo kasi daw ay napakahaba ng oras, naiinip. Ano bang masasabi mo, brother? Ikaw ba nung karanasan mo? Yun nga po, may mga pagkakataon na kung yung oras nga lang na dapat sa Panginoon ay hindi pa natin maibigay. Ano po? At kung minsan nga, yung mga nagsisimba, halimbawa, instead na makikinig, doon pa nagse-cellphone, no? Oras ng homily, nagse-cellphone. So para bang hindi quality yung time na ibinibigay natin para sa Panginoon. May mga pagkakataon na nagbibigay tayo sa Panginoon parang pilit pa. Hindi pa natin talaga kayang ibigay yung buong buo para sa Diyos. Kaya nga magandang pagkakataon talaga to na usisain natin yung sarili natin kung yung time ba na binibigay natin sa ating Panginoon ay quality ba talaga. Kahit ito man ay 1 oras o 2 oras, kung quality to, siguro mahalagang bagay din to para sa Panginoon. At ito nga yung hamon sa atin, yung pagbibigay ng time. Alam mo, palagi kapag nag-homily ako, sabi ko, kami po ng mga pari ay full-time kami kasi nga binibigay na natin yung lahat para sa Panginoon. At totoo naman yun, kung minsan nga kulang na kulang yung maghapon sa mga pagmimission, yung mga dapat gawin mo na makabuluhan para sa pagbubuo nga ng isang community. At yung hamon nga sa mga parishioners natin, sana matuto sila na maging part-timer sa ating Panginoon. Kasi mahirap yung sabihin mo sa Panginoon na, Panginoon, no time ka sa akin. Mga ganon. Kung minsan nga, Father, magbibigay lang sila ng kanilang panahon at oras sa Diyos. Kapag talagang yung retired na sila, siguro maganda rin na ito yung pagkakataon na habang malakas pa tayo, yung oras natin para sa Diyos, kung talagang tama nga po yung sinasabi ni Father, mag-part-time naman tayo sa Diyos. At least yung habang malakas pa tayo, talagang may bibigay natin yung kwalidad na paglilingkod para sa Diyos. Naisip ko, Father, yung tanong mo kanina, no? Yung tanong na, bakit kung minsan ang pakiramdam natin napakahaba ng oras? Sa akin nung karanasan, nung mag-regency ako, napakatagal na bakasyon. Pagka ho yung 1 araw, napakatagal kasi wala akong ginagawa. Pero kapag ho pala kayo nagmi-mission, tama yung sinasabi ho ninyo, kulang pa yung maghapon para magawa niyo yung dapat gawin sa pagmi-mission. Yun ho yung siguro yung pagtingin sa oras no. Kung nagagamit ng tama, kulang ang panahon. Pero kung wala kang ginagawa, talagang napakahaba. Kaya minsan nga yung nalulungkot ako kapag sinasabi ng isang tao na haba na naman itong oras na ito, napapatayin. 2 oras na papatayin natin. Mga ganun. So parang yung bang nakakalungkot kasi meron namang pwede kang gawin, di ba? Kaya mo bang magdasal ng 1 oras, brother? Mga ganun. O kaya talagang yung maging creative ka talaga how to use that hour na pinagkakalob sa iyo, yung gano'n. So ito pong mga pinag-uusapan natin ngayon ay kung paano nga po i-utilize natin yung tinatawag na mga panahon dyan, kaya nga yung hamon palagi, of course, ang pinag-uusapan dito ay kung paano tayo magbabalik handog ng panahon sa Panginoon. Dahil itong panahon nga na ito, itong oras na ito ay kaloob naman talaga ng Diyos. So, kailangan din na makapagbalik handog tayo. Pero alam nyo, yung brother nga, sa karanasan ko as pastor, as parish priest
sa mga parokya, nakikita ko yung mga active na parishioners sa church. Kung titignan mo yung buhay nila, sila yung mga busy, Mga professional. mga professional, pero makikita mo na sila yung nagbibigay ng panahon. Yun namang iba, sasabihin kasi nila, nako, hindi ko po maharap yan, Father, kasi hindi pa ako retired, meron akong trabaho. Kaya lang yung palaging ang hamon nga, brother, na kung pag-retired pa lang ninyo kayo magmi-mission o tutulong sa ating sambayanan o sa ating simbahan, paano kung hindi na kayo abutin ng retirement at kunin na kayo ng, Oo Kaya nga po, Father, ng Panginoon? maganda yung sinasabi rin ni Brother Rodel kanina Hmm. na don't wait for the time. You make the time, sabi ni Kuya Rodel. Hmm. Kaya po yung mga nakikita nating leader ng simbahan na kahit busy sila, nakapagbigay pa rin ng oras sa Panginoon sa paglilingkod. Ibig sabihin may oras naman talaga. Kaya nilang magbigay ng oras, kaya nilang gumawa ng oras para sa Panginoon. Kung talagang gugustuhin nila, di ba? Magkaklaro po ako ng bahagya. Ang nagsabi po noon ay hindi po ako ho. Ang nagsabi po noon, naririnig ko parati yun nung ako ay nasa seminaryo pa sa Holy Apostle Senior Seminary. Yung rector namin na naging obispo rito, si Bishop Milo Vergara. Kay Bishop Milo. You make time. Don't wait for the time. You make time. Kasi very possible yan Yan, posible na pwede natin gawin yan Kaya titignan mo yung isang naging santo, di ba? Yung si San Isidro Labrador. Yung napaka-busy niya na tenant na magsasaka. Tapos makikita mo ay gumagawa siya palagi ng oras para makapagdasal, para makapagsimba. At alam nga niya kung ano yung priority niya. Yung unang paglalaanan niya ng panahon ay yung para sa ating Panginoon. At napakahalaga nga yun, na ganoon. Siguro dun muna yung training natin, paano ka makakapaglaan ng panahon talaga sa ating Panginoong Diyos. Alam niyo yung merong kwento nun sa akin, yung isang classmate ko nung nag-aral pa ako seminaryo. Yung isang nag-opisina daw doon sa bandang Pampanga, San Fernando, Pampanga, sa LTO yata yun. Maaga siyang pumapasok. At nakikita nila basta yung meron siyang sabi nga may kapulong, parang may ka-meeting siya ng 7 to 8 in the morning palagi. Hindi mo siya pwedeng abalahin. Pag gusto mong makipag-transact sa kanya, yung 8 o'clock, pero yung 7 to 8, sabi niya meron siyang special meeting. At alam niyo, special meeting pala niya, yung nagba-Bible reading siya, Bible reflection, tsaka yung tinatawag na pagninilay, yung private na pagdarasal niya muna bago niya harapin yung public, yung mga tao, ay inuuna niya muna nakausapin yung ating Panginoong Diyos. At alam mo, sabi nga ganun nung classmate ko, nagiging quality patuloy yung pakikipag-ugnayan niya sa tao. Iniiwasan yung corruption, iniiwasan niya yung tinatawag na sungit doon sa mga katransaksyon niya dahil meron siyang quality time for the Lord. Kaya nagiging quality time din yung naipagkakaloob niya doon sa mga parishioners niya. Naalala ko din, Father, ewan ko lang kung aabot pa tayo sa panahon, ano po. Sige, Kaya Yun nung bilisan mo, brother. Yun nung isang dentista sa amin sa Ubando, Bulacan. Dentista ho siya, magaling siyang dentista. Pero nakapagtataka, wala siyang formal training sa music. Yung tumutugtog siya sa simbahan, nagtuturo siya ng choir, at yung choir na tinuturuan niya, ang isa sa mga pinakamagaling na choir sa amin. Parang ang sabi ko nga ho, dentista ito, meron siyang klinika sa bahay, may klinika doon sa pambayang pagamutan, pero meron pa siyang oras na magturo at tumugtog sa simbahan. Yeah. So alam mo, marami tayong mga halimbawa ng mga tao na talagang totoo na ginagawa nila. At siguro mamaya magbibigay pa tayo dito to inspire our listeners na pwede rin pala tayong magbahagi ng panahon para sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, wag muna po kayong alis at magbabalik po ang programang Manalig Manalig Ka. ka. As I sing, my heart
thanksgiving, and my eyes look heavenward. How the stars you flung like jewels, bid your welcome shine your light, as I marvel at your moonrise. I'm in awe, yet I ask, what am I that you should love me and hold me as your dearest love of all? You crown me with honor and glory, and you set all things under my feet. You have made me a little less than angels, even if I fly often away. As I sing my heart's thanksgiving, and my eyes look heavenward, how the stars you flung like jewels, bid your welcome shine your light, as I marvel at your moonrise. I'm in awe, yet I ask, what am I that you should love me and hold me as your dearest love of all? In my anxious and well-beaten moments, you comfort me, fill me with peace. When my foes threaten near and surround me, you're my strength, you're my light and my shield. As I sing my heart's thanksgiving, and my eyes look heavenward, how the stars you flung like jewels, bid your welcome shine your light, as I marvel at your moonrise. I'm in awe, yet I ask, what am I that you should love me and hold me as your dearest love of all? How exalted your name is, O Yahweh, and how lofty the work of your hands. Yet how closely, how dearly you draw me to your love, your divine majesty. As I sing my heart's thanksgiving, and my eyes look heavenward, how the stars you flung like jewels, bid your welcome shine your light, as I marvel at your moonrise. I'm in awe, yet I ask, what am I that you should love me and hold me as your dearest love of all? What am I that you should love me and hold me as your dearest love of all? Nagbabalik po kami at ito pa rin po ang inyong kabsat, ang paring Ilocano, si Father Bong Romano. Brother Jimmy Reyes po, ang seminaristang Tagalog. Brother Rodel Pagdinawan po, ang inyong seminaristang Bulakenyo. At ito nga po yung pinag-usapan natin na yung kwento nga sa ating ebanghelyo na darating yung ating Panginoon, yung susulitin na tayo sa kanyang mga ipinagkaloob sa atin, kung paano natin ito nagamit ng maayos, na iyalay, kasi nga po ito ay mga handog na galing sa Kanya, papaano din natin na ibalik handog na makahulugan sa ating Panginoon. At kanina nga po, sabi namin yung panahon, at siguro yung mga tanong din sa atin ngayon,
gaano na ba talaga karaming panahon ang ipinagkaloob mo para sa kabutihan? Gaano ng panahon ang ipinagkaloob mo para sa iyong simbahan? Gaano ng panahon ang pinagkaloob mo upang mahalin ang iyong pamilya? Gaano ng panahon ang pinagkaloob mo para sa Panginoon? At kayo lang po yung tanging makakasagot kung ano yung mga pinagkakaloob nyo nga po na panahon para sa mga nabanggit. Lalo na nga po para sa ating Panginoong Diyos. At kung kulang na kulang po kayo sa pag-aalay at kulang na kulang tayo sa pag-aalay ng panahon, hindi pa huli ang lahat, pwede po pa rin tayong humabol. At ngayon naman po, yung susunod na pagninilayan natin, yun namang talent, yung tinatawag na mga talento. At alam nyo, doon nga yung sa original, yung sa Bible text, yung pag ginamit mo yung English, yung salitang talent, ay kanina kinukwenta mo yun, brother. Opo. Ano yung kwenta mo? Si Brother Jamie ho, alam yung equivalent ng isang talent eh. Ang isang talent daw po ay is equal to 6,000 denari. Naku, gaano At kaya karami yun, ano? Ang isang Darius ay is equivalent to 1 day wage of ordinary work. So, ibig sabihin, kapag bibilangin mo, no, aabot na sa 16 to 20 years na pagtatrabaho mo, talagang malaki yun kung isang denaryo ay is equivalent to 1 day wage mo. E di aabot ng 16 to 20 Years na pagtatrabaho. Bago mo maipundar ang isang talento. Magkano yon? Napakalaki. Milyon. Milyon, ano? Kaya ngayon po, yung nga po yung pagninilayan natin at itong talent nga ito, tayo naman kapag sinabing mga talento, yung mga napakahalaga na ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon na dapat ipagyamanin mo. So yun po yung punto na yan. Kaya yung una siguro kapag pinag-uusapan po yung mga talento, yung you must discover all your talents. Halimbawa ako, wala akong kakayahan na sumayaw. Aminado. Pero baka kaya ko namang kumanto, yung mga ganon. Kaya nga po, sabi nga daw po ang mga Pilipino talentado. Kung pag nanonood tayo ng Talentadong Pinoy. Talentadong Pinoy o Pinoy Got Talent, makikita natin yung iba't ibang talento ng mga Pilipino. At napakaganda rin siguro na sana yung mga talentong ito hindi lang na ipapakita sa TV. Sana magamit din ng mga taong ito, itong talentong binigay ng Diyos sa kanila, sa paglilingkod at pagsiservisyo o pagpupuri rin sa Diyos. Brother, kanina nga yung sinasabi mo, di ba? Yung kahit dentist, Opo. pero may talent pala na Sa musika. sa musika. Kaya nagagamit po niya sa sa simbahan. nagagamit. Alam mo, nung bagong pari ako, sana nandun pa rin, natutuwa ako nung nagmamask ako dun sa kabanatuan. Meron silang bankers choir. Wow. Biro mo itong mga ito, mga empleyado lahat ng bangko. Pero may panahon pa sila na ibinibigay para yung isang talento nila sa pagkanta ay maibahagi nila sa simbahan. Mga ganun. At alam nyo ako, nakukuha ako na-amaze kung minsan yung talagang namimilagruhan sa mga ipinagkaloob na talento sa atin ng ating Panginoon. Nung nandun ako sa Kuya po, ako marunong akong maggitara, nagtuturo ako ng gitara eh. Yung tinuturuan ko sila ng gitara, tapos meron ding organ na yon. Lumilitaw yung mga talent nila. Walang mga formal na mga schooling, pero makita mo, galing maggitara, tapos biglang-bigla, makikita mo, meron na kami kaagad na 4 na mga organista. At nung makita ko na lumilitaw yung mga talents na gano'n, sabi ko, ngayon, mag-aral kayo ng formal para matutunan nyo ano yung chord, ano yung do, re, mi, fa, sol. At napakabilis. Kasi naging open sila na gusto naming ibahagi din yung talent namin. Ang dami kasi kung minsan, yung nagiging hadlang sa pagbabagahagi ng mga kakayahan kasi takot. Kagaya nga yung di ba? Yung takot ako sa'yo, sabi nga, di ba? Yung namang iba, yung mga nahihiya, yung mga ganon. Yung kung minsan nga sa simbahan, makita mo nahihiyang humawak ng mic. Pero makita mo pag nasa video kehan, di ba? Unahan sa agawan doon sa
Pag nakahawak ng mic, ayaw mabitiwan. Kaya ito yung siguro yung napakahalaga na paalala po sa atin, yung mga kakayahan natin na yan, sana mapalabas natin, makahanap tayo. At sa totoo lang po, kami po na mga pari ay naghanap palagi ng mga guitarist sa baryo. Kaya lang ito yung nakakalungkot. Ang daming baryo na walang naggigitara. Ang daming baryo na walang organized na choir. Pero makikita mo yung malulungkot ka nga. Pag gabi naman, pag may umpukan, may inuman, lumilitaw yung mga may kakayahan na maggitara. Oh. At ito yung role natin na lahat na itong mga talent na ito ay maiyalay natin sa ating Panginoong Diyos. Meron akong kilala, Father, na mga professional na mga nurses, mga doktor, ang isang pagbabahagi nila ng kanilang kakayahan pag nagbibigay sila ng medical mission, walang bayad. Dito lang ho sa San Jose, meron akong kilala, ewan ko kung paaring bagitin ng pangalan. Lahat ho ng pari ay libre sa kanya. Nung minsan ho, pinapunta ako sa kanya ni Father Lloyd. Nung malaman niyang seminarista ako, hindi rin po siya kumuha ng talent, ang tawag ba doon, professional fee. Gayon din ho, parang meron akong kilalang doktor na kasama ngayon sa board ng Tahanan ng Damayang Kristiyano na ibinabahagi niya ang kakayahan bilang doktor ng walang bayad. So ito napakahalaga nga po, yung kakayahan mo ay ibahagi mo. At ako nga patuloy na tinitignan ko ano yung talent ko eh. Hindi yata ako matuto na magpiano. Hindi yata ako matuto na mag-organ. Kaya siguro, Father, kailangan wag tayong matakot, no, na magbahagi. Kasi kung minsan natatakot tayo yung mag-risk, no. Kung minsan maganda rin yung nag-risk ka eh, na hindi mo alam kung ito bang bagay na gagawin ko ay makakabuti ba sa akin o hindi. Pero at least yung sa pag-try mo ng bagay na iyon, baka doon mo madiscover ay dito pala ako magaling, ano. Doon sa sinabi mo na yan, Brother Jimmy, ganda nitong sa binabasa ko, no? Sa buhay, kung di tayo makikipagsapalaran at haharap sa panganib, walang mangyayari sa atin. Si Jesus ang modelo ng pagtataya ng sariling buhay, buong puso, isip, katawan at kaluluwa sa kalooban ng Ama. Kaya siguro rin, Father, galit parang doon sa Ebanghelyo nagagalit yung nag-iwan ng pera doon ng 1,000, hindi naman ginawa, itinago lang. Para ang mensahe nito ay dapat kumikilos tayo no. Nagbabahagi tayo, hindi rin pala maganda yung nananatili ka lang, yung parang Sayang passive yung ka lang. pagkakataon. So parang gusto ng Diyos, binigay ako sa yung biyaya, may binigay ako sa yung talento. Gamitin mo to, maging productive ka. Sabi nga ng Panginoon, di ba? Sabi niya, masama at tamad na alipin. Kasi may mga ganon, yung may kakayahan, ayaw magbahagi. O kaya parang ayaw na nilang matuto kasi trabaho yan eh. Pag natuto uutusan ka Pag lang. natuto, utusan nila ako, ganito, mapapagod ako. Kaya lang, sinasabihan tayo ng Panginoon, masama at tamad na na alipin talaga, yung mga ganon. At ito nga po, siguro isang paalala din, yung mga kakayahan nating katalinuhan, dapat gamitin natin sa kabutihan. Kasi kung minsan, napakaraming mga matatalino, pero ginagamit nila sa hindi mabuti. Ginagamit nila para makalamang, ginagamit nila para pairalin yung mga masasama, yung mga ganon, no? Ginagamit nila para mangupit, ginagamit para mag-corrupt. At alam natin, yung mga katalinuhan na ganon, di ba? Na nangyayari, kaya nga walang katapusan na iskandalo sa gobyerno natin. Dahil mga tatalino, di ba? Mga senador, mga congressman, pero hindi nagagamit sa tinatawag na kabutihan, yung katalinuhan at autoridad na ipinagkaloob sa kanila. So yun po, kayo mga hamon, at hamunin natin yung mga kabataan, brothers, yung mga may kakayahan ay tumulong simbahan. Sabihin natin sa kanila, lalo na mag-choir sana sila, mga ganon. So at yung panghuli po, of course, bibilisan po natin yung kakayahan nating magbigay ng treasure, yung yaman. Alam niyo, minsan niloloko ko yung mga, hindi pala niloloko, nire-remind ko yung mga taong simbahan. Sabi ko, yung iba kasi minsan hindi sila makakapagbigay ng pera kasi daw, nagbibigay na sila ng time and talent.
Kaya yung iba nga, gusto pa nga kung minsan ay wag na lang magbigay kapag nagninang sila sa kasalo sa binyag. At palagi kong sinasabi, oy, brother, sister, kami nga na mga pari nagtatayting din. At totoo naman po yun. Kaya sabi ko, ang pagbibigay ay kailangan na ma-exercise mo, makasanayan mo, hindi lang panahon, hindi lang talino, kundi pati yung yaman. Na May napakalaga. pinag-uusapan nga kami kanina ni Kuya Rodel, kasi yung talent na tinutukoy sa Ebanghelyo ay parang equivalent to monetary denomination, no? Pera. At nakita natin sa Ebanghelyo, may 5,000, may 2,000, may 1,000. Pero parang ang tinitignan ng Panginoon, binigyan tayo ng iba't ibang, sabihin natin, biyaya. May nakahihigit, may katamtaman, may mas mababa. Pero ang tinitignan niya ay kung paano tayo nagiging responsable dun sa bagay na iyon. Kung ito bang bagay na ito, itong pera ba ito, itong kayamanan na ito binigay sa pinagyaman mo, ay babalik mo rin pala sa Panginoon. Kasi naman nagdoble yung doble, no? Dinoble niya yung balik sa Panginoon. Sana ganun din yung matutunan din natin na magbalik loob talaga, magbalik handog sa Diyos ng doble, ng higit pa. Hindi lang talaga yung kakirampot, bagkus yun talagang para sa Diyos. Sabi nga ni Bishop, pag daw yumayaman ka, don't just raise the standard of your living. Kasi minsan pag yumaman ka, marami ng pera, tinataas mo yung standard ng pamumuhay mo. Sabi niya, dapat mas itaas mo yung standard ng iyong giving, yung pagbibigay. At ito yung napakahirap nga. Halimbawa nga, sabi niya, para kahit bibilisan na natin. Halimbawa daw, kapag meron kang 10 kaban, parang madali na ibigay mo yung 1 kaban. Kasi isa lang bibigay mo eh. Pero pag meron kang 1 kaban, bumibigat na, ay 100 kaban, kasi ang ibibigay mo na ikapo ay 10. Halimbawa, sabi niya meron kang 1,000 kaban, kaya mo pa bang magbigay ng 100 na kaban? At alam mo, nakakatuwa. Ito, brother, pag mamayabang namin sa inyong konti. Nung nagbalik handog kami, may mga nagbibigay na ganun. May nagbibigay na halaga na equivalent ng 50 kabans. Meron akong natanggap yung huli, yung equivalent ng 100 kabans talaga ibinigay niya. Balita ko nga ho, Father, ginawa nyo daw bodega yung simbahan nung magkaroon ng misa ng pag-aalay. Yung 380 kabanso ba yung ilalay? Yung mga siguro, hindi, yung lahat na natanggap may almost 400 kabans yan. 400 kabans. So, nakakatuwa po at ito may kakayahan pala tayo na magbigay. Sabi ko nga, hindi naman pala kailangan na magparapol, hindi naman na pala kailangan na magcaroling kami. Hindi naman na pala kailangan na magkaroon tayo ng bingo bonanza. Kundi, pwede naman palang magbalik handog na lang para sa Panginoon talaga. Congratulations, Father, sa success ng inyong congratulations sa sambayanan ng Muñoz talaga. Mga magkakaroon pa ng part 2, Father. Oo, sa May. Sa May. May 15 sa yan? Pistahan ni San Isidro Labrador. So mga kapatid, ito po yung mga pagninilay natin sa kakayahan nating magbalik handog sa Panginoon ng panahon, talino at yaman. Huwag muna po kayong alis at darakop po tayo sa panguling bahagi ng programang Manalaga. Sumigaw sa ganap, umawi tumindag, purihin ang Diyos, purihin ang wagas. Ang ginawa ng Diyos lapit at pagmasdan, ang kahangahangang ginawa sa tanan, ibinuli niya ang hari-harian. Tayo'y hinango niya sa ating kaapihan, sa kanyang pag-ibig tayo'y iningatan. Sumigaw sa ganap, umawi tumindag, purihin ang Diyos, purihin ang wagas. Lapit at makinig aking
ating daing kanyang pinakinggan, di tayo bumagsak, di pinabayaan. Sumigaw sa gala, umawi kumda, purihin ang Diyos, purihin ang wagas. Ako ay mag-aalay sa Diyos kong banal, ng pangakong pag-ibig at katapatan. Mga kasalanan ko'y di niya hininda, bagkus iniligtas pa ko sa kalaban. Dininig, pinatawad at itinanghal. Sumigaw sa gala, umawi kumda, purihin ang Diyos, purihin ang wagas. Nagbabalik po ang programang Manalig Ka. Ito pa rin pang paring Ilocano, ang inyong kabsat, si Father Bong Romano po. Brother Jimmy Reyes po ang seminaristang Tagalog. At Brother Rodel Pagdinawan po ang inyong seminaristang Bulakenyo. So, napakadali po ng lesson natin ngayong linggo na ito sa Ebanghelyo. Yung nga po may tema na sabi nga nila sa pag-aral ng sa loob ng seminaryo, brothers, ay eschatolohiya. Yung end of the world. Yung end time. Yung Theology of Hope. yung hinihintay natin na theology ng pag-asa dahil babalik yung ating Panginoon. Kaya dito po sa ating Ebanghelyo ngayon ay pinagnilayan po natin yung pagsusulit na magaganap sa pagdating ng ating Panginoon dahil pinagkalooban po niya tayo ng maraming mga biyaya. At itong mga biyaya na ito, yung mga kakayahan natin, yung panahon na pinagkaloob niya, yung talino, yung yaman na yan, ay papaano talaga natin na ibabahagi sa ating kapwa-tao. Siguro yung mga tanong po, halimbawa dumating ngayon yung Panginoon, talaga bang sa mata ng ating Panginoon ay kalugod-lugod yung mga ginagawa natin na pag-aalay ng panahon para sa Kanya, ng talino, ng yaman? Kaya pag nilayan po natin, kasi sa totoo lang po, may maraming mga tao na kahit linggo ay hindi marunong magbigay ng panahon sa ating Panginoong Diyos. At dito tayo nire-remind. At ito nga, yung pangtalino, yung kakayahan natin, talaga bang nagugugol natin para sa kabutihan, para sa ating Panginoon, at para sa pag-unlad ng ating sambayanan. And of course, yung kayamanan natin, lahat ng mga biyaya na yan, mula sa iyong lahat ng ito, Panginoon, talaga bang sinasabi natin na muli kong handog sa iyo yung mga biyaya po na yan? At alam niyo po, yung sa Panginoon nga po, hindi yung naipon yung tinitignan niya, hindi yung mga naipon natin, kundi magkano o ilan yung naipamigay at naitulong natin sa ating kapwa-tao. So mga kapatid, maraming salamat sa pakikisa ninyo ngayong linggo na ito. And of course, hindi muna kami magpapaalam dahil batian portion, brother. Sino yung unang babati? Binabati ko po ang mga katikista sa buong diocese ng San Jose. Gayon din po ang mga kaibigan ko sa mga pinaglingkuran kong parokya sa Santo Domingo, sa Pantabangan, sa Caranglan, at siyempre sa Muñoz, at dito po sa San Jose City. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako naman po, binabati ko po yung mga tagapakinig natin at kaibigan din natin dyan sa parokya ng Nampikwan, Caranglan, gayon din ng Rizal. At binabati ko rin ang lahat ng parokyano na sa San Sebastian Martir, Science City of Muñoz, gayon din ang mga kabataan natin sa ating parokya. Ako naman po ay binabati ko yung mga Katolikong nagbabahay-bahay na talagang napakasigasig. Nung pong nakaraang Thursday ay nandun po kami sa Bacal 3, yung Purok 2, Purok 2. At napakasaya nga po dahil tuwang-tuwa yung mga tao, napakarami palang mga tao doon, sa bandang likuran. At babalik po kami susunod na linggo ulit. Hanggang sa susunod pa ulit na linggo, 4 na beses yata yung commitment natin sa barangay nila. Buong Nobyembre pa yata. Opo, at alam ko maraming nakikinig ngayon dyan sa inyo dito sa programang
Manaliga. Buong November po ay magkikita-kita tayo. So dagdag po na pagbati sa mga mother butler ng Mary Help of Christians diyan po sa Malasin. Si Ate Guy, paki-relay mo po sa kanila na binabati ko sila. Tapos si Mylene, yung nasa Cayman, yung youth namin. At of course, yung mga youth sa Bilya Isla. So, yun po ang mga binabati namin ngayong araw na ito at sa lahat po ng mga nasa palengke. So, sana pagpalain po kayo, biyayaan kayo ng ating Panginoon ngayong linggo po na ito. So, ngayon, tatapusin po natin ang ating programa. Pangungunahan ko po ang isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal na Ama, maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay mo sa amin. Nawa tulungan mo ang bawat isa sa amin, ang bawat pamilya, upang tunay na maisapuso din po namin upang makapagbigay po talaga kami ng aming panahon, ng aming talino, ng aming yaman. Hindi lang para sa aming sarili, hindi lang para sa aming pamilya, kundi para sa iyong sambayanan, para sa iyong simbahan at para sa aming kapwa-tao. Tunay nga po sana, Ama, na turuan mo po kami na maging mabuting katiwala na nag-aalay palagi ng aming sarili sa lalo pang ikalulwalhati ng iyong pangalan. Ang lahat ng ito'y hiniling namin sa ngalan ng iyong anak at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Nagpapasalamat po kami sa inyong pakikinig. Ito po ang inyong seminaristang Tagalog, Brother Jimmy Reyes. Ang inyo pong seminaristang Bulakenyo, si Brother Rodel, nagsasabing pagyamanin po natin ang ating mga talento, yaman at panahon at ibahagi ito para maging biyaya sa iba. Sulong na mga kapatid, patuloy na mag-alay ng panahon, talino at yaman para sa Panginoon. Ito po ang inyong kabsat. At bumabati muli sa inyo ng maligayang araw. Diyos ti agngina kada kayo. Amin. Apo. Inoong lahat ng takot sa iyong damdamin. Ang pangalan niya lagi ang tawagin at siya'y nakikinig sa bawat hinaing. Magmasid at mamulat sa kanyang kapangyarihan. Nabatid mo ba na siya'y naglalaan? Patuloy na naghahatid ng tunay na kalayaan. Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap.